guys, three, two, one, fight! Go! Today, we're dressed in the secret, and I know it for you. And today, we get to go to Monster Dance. Yeah! Monster Dance is Talo si Kuya. if you want a monster puppy, you do. See what it's like. They are Wala na, ayaw niya na. So guys, magsusuot na kami titignan namin kasa pa. So guys, ngayon ay kami magsusukat na aming pinamili uniform sa palengke. Yung uniform ni Kuya. Sa Kuya, ikwento mo kung bakit wala tayong nabiling shoes. Kasi ang papangit ng shoes doon. Pangit? O ano? Tip, nakaganto ko yung ano ko. Daliri. Paano nangyari sa daliri mo sa paa? Nakaganyan yung liliit mo? Ha? Masakit? So, ayan guys. Kanina punta kami palengke. Naghanap din kami ng sapatos para sa kanya. So, ayan ang nangyari nga. Madami din kami pinuntahan na bilihan ng sapatos. So, yun nga lang ang nangyari. Si Kuya, yung paa niya ay malapad ba yung entrada. Nakaganyan malapad. Tapos pantay-pantay. Eh, syempre, di ba yung mga sapatos na mga black shoes is parang patusok lalo sa pag mga panlalaki. So, wala kami nabili kasi napulaan pa yung mga yung mga sapatos dun sa palengke kasi daw papangit. Ang totoo ay malapad lang talaga yung paa niya. Kaya hindi magkasya sa kanya yung mga sapatos. Yung daliri niya daw na hindi liit sa paa, nakaganyan. Yan. Yan, nakaganyan. Ayan, guys. Ayan guys, so susukat na namin. Dali, hindi ka dito. Dali! Dali! Guys, ang papangit na ng Dali na, alam na nga nila pangit. Hindi naman talaga pangit. Ang paa mo lang talaga ay malaki. kasi nakaganto yung sapatos. Sige. Oh. Okay. Ano lang pangit? Hindi, oh. Butas pa. Ready na si Kuya para sa school. Pa? Hindi pa pala siya ready kasi wala pa pala siyang shoes. Bakit butas pa? Butas. Hindi yan butas. May zipper yan. Try mo yung zipper para matuto ka mag-zipper. Ay. Huwag mong bulat-latin kasi masisira yan. Dapat igaganon mo, hihilahin mo pababa. O, hihilahin mo pababa. Tapos, hihilahin mo to. Ito, o. Diba? Masikip ba? Hindi na. Na si Kuya. Papasok na si Kuya sa school. Ang pogi! Yan. O. Wow. Estudyante na ang kuya namin ulit. Ayan na. Tingin. Ganito na. Hindi naman ako papasok sa school. Kailangan may sandlo. Ayan, kulang na lang siya na sandlo at saka sapatos. Tingin. So, mga kabibig, magpapasok ka na nga. So, nagkaroon sila Marcos ng parang soft opening. So, nung Monday. So, anong nangyari ganito? Na-experience namin doon ni tatay na sobra talagang dami ng tao. Alam mo yung soft opening na yun, parang introduce lang sa kanila mag-introduce lang si teacher, tapos papakita yung school, ituturo kung saan sila papasok, lalabas, ganun. Tapos parang practice na din yung mga daily routine sa school, ganun. So pumasok si Kuya ng 7 to 10:30. So inatid namin nga ni tatay sa school. Siyempre para maramdaman ni Kuya na supportive kami sa kanya sa first day niya. So bali parang first day niya na din yun. So ganito ang nangyari. Papunta namin doon, sobra talagang dami ng tao. So yung nandun is parang grade 1 lang at saka grade 5. So, hindi kasi namin na-experience si tatay yun kasi nga sa probinsya kami pumasok. Yung ganun sobrang kadaming tao na talagang, alam mo yung parang
Sa baba lang naman na sobra kasi nga may magulang, may bata, ganyan, sobrang dami ng tao. Pinatid namin si kuya, first day niya sa school, pinatid namin si kuya sa room. Tapos, ayun, nanood lang kami sa kanya saglit kasi nga bawal naman tumambay doon. So, ayun, parang pumayag lang din siguro yung mga teacher na ihatid namin yung mga bata doon sa room nila para maituro namin sa kanila yung room na pupuntahan nila if ever na hindi na kami pwede pumasok at hanggang gate na lang sila pwedeng ihatid. So, ganun sa ano kasi nga siguro para maiwasan din yung sobrang talagang crowded na tao kasi nga 'di ba may COVID pa. Pero kahit may COVID kasi, hindi naiiwasan yung ganong kadami ng tao kasi nga public school. Ayun na, pinanood lang namin si kuya saglit, tapos pinapabanga dahil bawal na nga yung mga magulang sa school. Parang alam mo yun, para ako separation anxiety na parang syempre ang tagal ng si Marcos is kasama ko dito sa bahay, ilang taon na hindi siya nag-school kasi dati nag-school na siya K1 pero nawawala siya para mga 2 oras lang. So syempre din ako sanay na malayo yung anak ko, ilang oras mawawala, tapos parang iniisip ko kung ano ginagawa niya sa school, okay lang ba siya, di ba siya nang aaway, o kaya yung teacher niya ba is okay lang sa kanya, nag-enjoy ba siya, alam mo yung mga ganong iniisip ng nanay pag napalayo yung anak, tapos bagong environment, kasi ang tagal di ba na sa bahay lang sila ilang taon. Tapos si kuya, pag uwi niya, kinukwento niya sa akin na kinukwenta niya sa amin ng tatay niya na, nanay, tatay, alam mo, naiiyak na ako pag alis nyo, pero hindi naman daw siya umiyak, parang naluluha-luha lang daw siya kasi parang natatakot nga daw siya na iiwanan daw siya, parang nga nagkaroon din siya ng separation anxiety. Pero tiwala naman ako sa kanya na hindi siya magwawala doon, na pipilitin niyang umuwi. Kasi alam ko naman mag-enjoy siya sa school. Kasi si kuya naman is matalino naman yan. Kahit wala kami ng tatay niya, is tinuturoan ko naman yan kung paano makisalamuha sa ibang tao pag nasa labas ng bahay, ganyan. So, tiwala ako sa kanya. Para nagkaroon lang siguro talaga kami ng separation anxiety, pati tatay niya. So, ayan, ganito na nga nangyari. Pag uwi namin, di pa nga kami, waiting kami ng oras, ganyan. Oras na ng sundo, so bale, ang labas si kuya noong time na yun is 10:30. So, dapat 10:20 is nandun na kami sa school. So, grabe. Mas marami yung tao kasi hindi na kami pwede pumasok sa school. Unlike nung inihatid namin siya nung una na pwede kami pumasok sa loob ng school, hindi pa masyadong crowded. Crowded siya pero hindi ganun kasiksikan at hindi ganun kagulo. Kumbaga naghahanap lang ng mga tao ng ang mga magulang na kung saan dadalhin yung bata na room. So nung pauwi na, sobrang grabe ng tao. Tapos alam mo yung tipo na nagagalit na yung ibang magulang sa teacher kasi daw bakit daw ganyan ang ginagawa, bakit daw nasa labas kaming mga magulang, ganyan. Tapos alam mo yung parang nang-aaway na din sila ng mga kapwa magulang kasi nga siksikan, nga halos lahat ay nag-aalala kasi nga yung mga anak na maliliit is baka mapabigay sa mga magulang na o baka mapabigay sa strangers ba, parang syempre 'di ba minsan nagkakawalaan na ng mga bata ganyan, yung mga issue sa social media ganyan. So siguro talaga nga mga magulang is kagaya ko na takot na baka sa ibang magulang mapabigay yung anak o sa stranger, parang baka mawala yung anak. So halos lahat ng magulang is sa unang pasukan ay talagang nag-aalala sila, nag-aalala kami para sa safety ng aming mga anak. Si tatay nga nag-akyat pa sa bakod para masilip yung anak niya kung nasaan na, ganyan. Sabi ng asawa ko, bakit kaya ganun yung ibang magulang? Bakit hindi na lang kaya sumunod sa sinasabi ng teacher? Kasi sabi ng teacher, umalis sa daanan. So parang ang hirap ba sa ibang magulang na sumunod dun sa simpleng instruction lang ng mga teacher? Kasi sabi nga ng asawa ko, hindi lang naman kami magulang na nahihirapan. Pati lalo na yung mga teacher. Diba? Sila yung nag-iingat sa mga anak ba natin na syempre kailangan makita ng mga magulang yung mga anak nila para maibigay sa tamang magulang bata. Tapos yung ibang parents ayaw nilang sumunod sa simpleng instruction na sinasabi ng teacher para mapabilis ba yung proseso ng paglabas ng mga bata. So ayun, tapos alam mo yung kapwa magulang is nagagalit dun sa kapwa magulang dahil nang ayaw nilang sumunod sa sinasabi nung teacher. Tapos meron akong katabi doon. Tapos ang ginawa namin ni tatay, ako dito sa kaliwa, siya dun sa kanan kasi nga baka mamaya is si kuya biglang umuwi. So yung pauwi kasi namin ni sa kaliwa. Sabi ko ako dito sa kaliwa kasi baka mamaya si kuya alam niya yung pauwi, biglang umalis, biglang tumakbo ganyan. Tapos siya dun sa kanan. Sabi ko abangan niya doon, abangan ko dito sa kabila.
merong isang magulang doon na untik na kung hindi ako kalmado, baka mapaaway din ako. Merong isang magulang doon na pilit niya akong pinapaalis doon sa pwesto ko. Sabi niya, excuse me, dyan daw siya. Sabi ko, te, may susundin din ako. Kanina pa ako dito, hindi ako umaalis. Sabi kong ganun. Sabi niya, may susunduin daw siyang may susunduin daw siyang tao. Sabi niya ganun. Bata pa lang. Sabi niya, may susunduin akong bata dito, ganyan. Sabi ko, ako din, te, may susunduin din ako dito. Kanina pa ako dito, hindi ako umalis. Kasi umalis siya eh. Tapos, pinipilit niya ako, ina-excuse niya ako na malis daw ako, parang ganun. Sabi ko, maghintay na lang tayo dito, te, kasi nasa tamang pwesto ko na paghihintay sa bata. Yun. Grabe din yung parang ngayon lang kami naka-experience ulit ni tatay nung gano'n na bilang magulang naman. Kasi dati, di ba, madaming tao sa probinsya, pero hindi kagaya dito sa Manila na sobra talaga pag public school is sobrang crowded na. Imagine na grade 1, grade 1, grade 5 pa lang yun nandun sa school. Sobrang dami na ng tao, lalo na pag nagtotoong pasukan na. Yun nga, sabi ng teacher nila, parang gumawa kami ng banner na parang papel na na nandun yung pangalan ng anak namin, kung anong section, para pag nakita nila, iaabot na nila sa amin. Kasi nga, mga bata pa grade 1 pa lang si Marcos, kaya, ayun. So, yun lang naman yung na-experience namin ni tatay sa mga magulang na may mga estudyante. Habaan nyo naman yung pasensya nyo. Kung ang mga teacher is, may mga sinasabi is, sumunod na lang tayo kasi hindi lang naman yun para sa kanila, para yun sa mga anak natin. Yun lang. Yung mga simpleng instruction lang na sinasabi ng teacher is makinig tayo at saka sumunod tayo. Yun ay para sa mga anak natin, hindi yung para sa atin. Yun lang naman guys, yun lang naman. Kuya! Tatanungin kita, ano yung napanood mong movie? Unang movie na napanood mo doon sa malaking screen? Si Doctor Strange. Doctor Bakit? Strange? Bakit? Sige nga, gayahin mo nga si Doctor Strange. Avengers! Asib. Oh! Paano isod ka doon, di ka makita? Paano? Ulitin mo. Paano yung pag yung ikot-ikot ang kamay? Dali. Oh! Nadami siya eh. Nadami siya. Napanood ko. Halika. Sige nga, kung natatandaan mo, ilan ang napanood mo na dun sa malaking TV na palabas? 3. Sige, ano yon? Ano una mo napanood? Doctor Strange. Tapos? Dinosaur. Tsaka? Thor. Oh, galing nga. Tanda mo pa. Ikaw, Gel. Ikaw nga. Ano yung una na mo napanood, Gel? Doctor Strange. Tapos? Dito ka. Nibibidyoan ka nila. Dinosaur at si Thor. Si Thor ba?